Samantala, nagtungo sa Malacanang ang grupong tutol sa planong paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ipinarating nila kay Pangulong Duterte ang kanilang mga hinaing at nakatutok live si Susan Enriquez. Susan. Vicky, mula sa Malacanang ay dito dumiretso sa Loreto Church sa Sampaloc, Maynila ang mga grupong tumututol para ilibing sa libingan ng mga bayani si yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos. At sa ngayon nga isang misa ang ginaganap dito sa Resurrection Chapel ng Loreto Church. Pasado alas 2 ng hapon, nagtipon-tipon sa Freedom Park sa harap ng Malacanang ang mga miyembro ng Coalition Against Marcos Burial at dalibingan ng mga bayani. Makalipas ang 20 minuto, ipinatawag sa tanggapan ni ASEC Isabelita Somoso ng Office of the Cabinet Secretary ang 6 na miyembro ng CAMB-LNMB. Dito ay naiparating nila ang kahilingang makausap si Pangulong Duterte. Gusto raw kasi nilang ibigay ng personal sa Pangulo ang kanilang petisyon. Ang hingi namin kasi kami ang mag-abot. Maski 2 minuto, oo. Para naman makita, marinig niya. Iba rin talaga ang face-to-face. Di ba sabi niya, gusto niya nakikita, naririnig. Bawat kasama sa koalisyon may mapait daw na karanasan sa panahon ng rehimeng Marcos. Ginahasa, tinorture o di kaya'y ikinulong. Anong nahuli ako, asawa ko, sa Edmaranan, pinaghiwalay kami agad. Yun nga, ako ay sexually abused na Russian roulette. Ako ay nakulong ng halos 2 taon sa Camp Diego Silang sa San Fernando, La Union. Inaresto ako, piniringan ako, tapos binusalan ng bibig, dinala ako sa safe house. Pagdating sa safe house, yun, tinorture na ako. Si Aling Sosima, suportado raw si Pangulong Duterte. Ibinoto niya ito nitong nakalipas na eleksyon. Pero kasama siya ngayon sa koalisyong nananawagang huwag payagang ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Kay Marcos, ayaw na namin sa kanya, sa kanila. Hindi namin binuto si Bongbong nung ano. Eleksyon? Oo. Ano ang karanasan niyo sa panahon ni Marcos? Kasi nung nakulong ako ng 9 na buwan. Mula Malacanang, dito na sa Loreto Church, dumiretso ang mga grupo. May misa pagsapit ng alas 6 ng gabi na susundan ng vigil. Dito magbabahagi ng karanasan ang mga biktima at survivor ng martial law. Mayroon din daw film showing. Ang mga magbe-vigil ay sasama na rin sa mga pupunta bukas sa Korte Suprema kaugnay nitong gagawing oral argument dahil magkakaroon bukas ng oral argument kaugnay ng mga inihaing petisyon para sa mga tumututol na mailibing sa libingan ng mga bayani si Marcos. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.